Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to you. For you, in your atonement, did give yourself for me. I own no other master. My heart shall be your throne. My life I give This time to live, O Christ, for you alone. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to you. For you, in your atonement, did give yourself for me. I own no other master. My heart shall be your throne. My life I give This time to live, O Christ, for you alone. living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. Living for Jesus wherever I am, doing each duty in His holy name, willing to suffer affliction or loss, deeming each trial a part of my cross. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to you. For you, in your atonement, did give yourself for me. I own no other master. My heart shall be your throne. My life I give Henceforth to live, O Christ,
on the last leg of our series for this month. As we understand or as we remember, we are tackling or we are discussing series about consecration. And today, I believe sa mga nakalipas na linggo or araw, marami tayong mga bagay na natutunan. Tama? No? Na ikaw at ako pala ay itinalaga ng Panginoon para sa isang divine purpose. No? Na we don't need to blend in sa community or marketplace or school kung saan po tayo bibilang or where we belong. But we thank God because of His identity, we have now this specific distinction. Ama? Na tayo po'y naiiba kumpara sa karamihan. At we thank God for the past weeks, mga leaders po natin or pastors po natin na nag-share na sobrang napakaganda talaga ng salita ng Panginoon, no? Na ito ay buhay. Ito po ay talagang magdudulot dapat ng pagbabago sa atin pong mga buhay. And I pray and we pray, kapatid, na as we move forward, since it is the last topic about consecration, na it will not end sa atin lang pong mga kaisipan, no? Kundi it will really fulfill its purpose sa atin pong mga buhay bilang mga Kristiyano. Ibig sabihin, tayo po ay magkakaroon ng kagustuhan and willingness to really apply what we have learned, and we will be open-minded about all the things na atin pong ituturo pa ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. And today, we'll talk about yielded vessels, and for the topic, no, naglagay ako ng title dyan, Fit for the Master's Use. Okay? Do you believe, kapatid, na ikaw at ako ay merong gamit sa Panginoon? Amen. Wala pong basura sa harap po ng Panginoon. Ikaw at ako, merong value. Okay? Teka lang medyo nauuhaw lang ako. Inom lang ako saglit. Okay. Ganda ng baso, no? Binili ko po ito sa isang magandang store, actually. Medyo mahal siya. Pero, sinong gustong uminom? Sir says, gusto mo uminom? Yeah. Okay lang sa'yo, merong mga nakalutang-lutang dyan. Okay? Alam niyo po, binili po natin to sa store, and it's really a premium quality, kapatid, yung basong iyan. Pero, any takers from the crowd? Meron mang gustong uminom? Nauuhaw ako pero hindi ko iinumin to. Baka mamaya pag after nito, diretso ako sa, sa comfort room. Walang magte-take nung itong water na ito. It's because, obviously, hindi siya malinis. Tama? Obviously, it may cause what? Any possible diseases kapag ato pong itong ininom. So, kapatid, kung isipin natin, no matter how expensive the glass will be, okay, kahit pa made of gold to, for sure. Pero kung gold lang, kuya, kukunin ko yan. Tatapon ko lang yung laman. Pero nobody would dare to drink this water. Malinaw? Kasi nga, alam natin yung kaakibat ng consequences. Kasi there's something filthy and talagang medyo, di ba, yung iba, yung term nila, nanggigitata, di ba? Dahil sa dumi. Okay? Nobody will drink this, glass of water. But you know what, kapatid, church? No matter how expensive it is, nobody will drink it. And then as we understand yung ating pong buhay bilang mga Kristiyano, we continue to ask for God's favor. We continue to ask for God's blessing to pour His power upon our lives. And yet, we continue to live intentionally na kung saan ang buhay po natin, ang puso po natin ay madumi. Okay? Na ang bawat isa po sa atin, yes, kanina naintindihan natin, you are valuable in the eyes of God. But then, why
we need to understand that since you and I are God's vessel, kailangan maintindihan po natin yung laman ng vessel na iyan ay dapat mainom. Remember, nang nag-preach si Pastor Louie dito ba, di ba? Nagkaroon siya ng ganitong klaseng illustration. Clean hands, pure hearts. Amen? And today, we'll talk about, and let's look, yung sinabi dito ni Paul kay Timoteo na diniscuss niya ito with the same exact issue. Okay? But before we proceed, kapatid, imagine also you are in the midst of an emergency. Maybe nagkaroon ng mild stroke or tumaas masyado ang blood pressure. Ano pa? Ano pa ba mga emergency cases? Na-aksidente? Na natusok ng kutsilyo sa tagiliran? Okay. Ano pa? Imagine, di ba? And you are subject for an operation. If you are a patient, okay, magkikare ka ba o magmamatter pa ba sa iyo kung yung scalpel na gagamitin ng surgeon, okay, mas gusto mo ba na yung scalpel na yan, for example, what you're seeing on the board, ay made of gold? Okay? Dahil magkano ang per gramo ng gold ngayon? Sino may mga may kinang-kinang dyan ngayon? 6.8 na po, no? And Pastor Henry asked what is the most valuable K or carat ng gold. It's 24 carat. Kung ikaw ba ay pasyente at nakita mo lang gamit ng surgeon ay gold scalpel, wow, magkano yan? Mabigat po ang scalpel, di ba? I mean, there's a certain weight about the scalpel. Pero, hindi po siya sterile. Hindi po siya designed to use for an operation. Di ba? Kasi madumi. Pero, okay lang sa'yo, kapatid, yung sa kabila, the picture on the right, na it's like a plain stainless steel, pero, kapatid, sobrang malinis. Okay? Walang anumang bahid ng dumi or germs. Okay? Because we understand a golden dirty scalpel will eventually kill you kapag ginamit po yan sa'yo. And you know what, kapatid? Yung gamit na iyan, okay, ay kailangan po nating maintindihan because we only care for one thing. Dapat malinis. Dapat kaaya-aya. And a surgeon, okay, ma-fulfill po niya ang kanyang duty as a medical professional bilang surgeon, I'm talking about as a surgeon, kailangan po niya ng tools. He cannot do it with his or her bare hands. Tama? Para mag-opera. Okay? Maliban na lang kung ikaw si Wolverine na meron kang sariling panghiwa sa kamay mo. Pero hindi. Kailangan niya po ng tools. And that tools, kapatid, ay kailangan malinis at maayos, kapatid. You know what, church? As we understand yung kultura or yung present situation natin po dito sa mundong ito, may it be in our school, may it be in our marketplaces, or even in a church, many of us would always want to have that role, golden role, sa kanilang mga buhay. Na kung saan, they would chase for status, they would chase for influence, hahanapin at hahabulin po nila yung kanilang, kailangan ng kanilang outward appearance ay kaaya-aya. Okay? Yan po yung present situation po natin right now. Okay? Not just in the secular world, but unfortunately even inside the church. Okay? But then kapatid, ito po yung kailangan po nating unawain. That God does not use somebody or someone because of our status. Because of your what? Your talent. Because of your influence. But He uses you and me, kapatid, based on our purity. Can you say it with me? Purity. Okay? Malamang, kapatid, yung ating pong mga buhay, okay? Kasi yun naman yung goal natin, kapatid, di ba? In a daily basis, na we want to give God honor all the time. All
all the possible honor and glory ay para po sa atin pong Panginoon. But then, sorry bro, baka mainom ko pa, patanggal na lang. Okay? So God is looking, kapatid, for the purity. Not for the platform, not for the shallow things, but then He's looking for the purity. Okay? So today, kapatid, as we move forward, we will be talking or we'll be reading 2 Timothy chapter 2 verses 20 to 21. But atin pong basahin, we'll be discussing 3 points lang I'd like to share with you. Number 1, verse 20. Let's read. Now, in a great house, or dito sa NIV version, now in other translation, it's great house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use. I'd like to read it in other translation. Now in a great house, there are only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. Some for honorable use, some for dishonorable. Ito pong binanggit ni Apostle Paul kay Timoteo, ang konteksto po nito, gumamit po si Apostle Paul ng isang realidad na kung saan makikita during the first century, may papakita po ako sa yung picture, ito po yung Roman mansion na inyo pong makikita way back. Okay? Na kung tawagin ay Domus. Itong Domus na ito, okay, or itong Roman mansion na ito, kapatid, ito po ay isang talagang mansion. Okay? Hindi na naka-specify kung ilang square meters yan, pero kapag may mga large banquets or banquets, kapatid, dyan po talaga ginagather. Okay? Dyan po talaga sila nagpa-party-party. At doon sa verses na sinabi po natin, no, or binasa po natin, may mga kobyertos o mga gamit sa bahay na identified as gold and silver. But there are also simple wood and clay lang na ginagamit lang panglinis ng mga dumi. Okay? Yun po yung mga ginagamit nyo doon. So, kung papansinin po natin, sa ating pong kultura dito po sa Pilipinas, o tayo mga Pilipino, ganun din naman tayo, di ba? Pansinin po natin, no, typical na celebration sa isang bahay ng isang Pinoy, kapag may celebration, di ba? Naglalabasan lahat ng mga nakatago sa cabinet. Naalala ko pa yun, yung lagay ng orange juice na may mga nakasabit. Naalala niyo yan? Ano ba tawag doon? Hindi ang ginagamit sa pang-araw-araw. Tama? Inilalabas lang yan kapag merong special na okasyon. Tama? Pati yung mga itinatabi ng mga magulang natin na mga identified na mga kutsara at tinidor, na malalaki, na mga mabibigat, hindi yan ginagamit sa pang-araw-araw, kapatid. Tama? Kumbaga, kapag merong bisita, kapag merong special na okasyon, asahan mo, magsisilabasan yan. At magtataka ka, saan galing yung mga yan? Di ba? Ibig sabihin, ito yung mga gamit na kung saan, wait lang, meron pala tayo yan? Okay? Kung saan, destined siya na gamitin para sa ganong klaseng situation. Di ba? Ganon din. Halimbawa, sa mga namamalengke dito, di ba? Ikaw, pag namalengke, pag naglinis ka ng isda o ng karne, di ba you have a designated container para lang lagyan ng mga raw meats? Hindi mo siya gagamitin para kapag merong natirang ulam. May ganun ba sa inyo? Halo-halo na? Di ba? Inihiwalay po natin yan. Okay? Kahit nasabihin natin lilinisin o hugasan, kapag raw meat, di ba, medyo prone sa bacteria. But then, doon natin maintindihan na even tayo po, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, nag-a-apply din po itong dinedescribe ni Apostle Paul. Na kung saan in the great house or in a large house, merong mga ginto at mga, ano bang Tagalog ng silver? Pilak, ayan, sorry. May mga ginto at pilak na ginagamit para sa mga espesyal na okasyon. Pero pag mga pangtapon-tapon lang ng basura, pag-ayos lang ng mga simpleng bagay, okay na yung mga typical na kahoy. No? So, sabi ko, ang galing, no? Talagang, sa Biblia, talagang we can all relate, eh. And then,
as we understand, yung great house na yan, it represents, kapatid, actually the church. It represents the whole world, kapatid. Na kung saan, it contains yung iba't ibang uri ng mga different backgrounds, different gifts, different talents, okay? And even different maturity levels. And yung great house na yan, kapatid, naturally, okay, ang mga tao, we chase for ano yung sabi ko po kanina, we chase or we fight to be the silver and to be the gold vessels. Di ba? Ayaw natin na simple lang. Gusto natin pang special na okasyon. Di ba? Ang gusto natin merong kakaiba para po sa atin. And it represents, kapatid, those people who seeks for high status, high visibility, and high applause sa kanila pong mga buhay. Kumbaga, ang concern ng iba, church, is how they will look outwardly. Ano yung mapoportray nila na imahe? Gusto lagi ay atensyon, gusto lagi ay recognition. Yung mga sinasabi na looking for a limelight, looking for recognition. Big roles, big recognitions. However, kapatid, ang galing din ng Panginoon sa buhay ni Paul because Apostle Paul shifted the focus entirely. Iniba niya na kung saan God is not just looking for your natural talent or gifts or wealth or social standing, but He is looking for your, once again, say it with me, purity. Purity, kapatid. He's looking at our heart, our availability to be used for His glory, for His kingdom. Kaya, as we understand, ito pong binasa po natin in verse 20, let's get rid of comparing ourselves to somebody else or to someone else. Na, kuya, siya, ang galing niyang kumanta. Ako, pang banyo lang talaga ako. Kuya, ang galing niya sa arts. Ako, pang abstract lang talaga ako eh. Yung hindi mo maintindihan kasi abstract talaga siya. Kuya, ang galing niya sa mga gantong bagay. But then, kapatid, let's stop comparing ourselves. Dahil it may feel like parang yung life that we are carrying or that we are having right now, it's like a plain, simple na lalagyan ng pagkain. Clay pot. Okay? Kung ikukumpara mo naman sa mga golden utensils, golden bowl of wealth, of intellect and knowledge and talents. But you know what, church? Ito yung maganda, kapatid. Because ni isa sa atin ang hindi nagmamay-ari ng bahay. It is God who owns the house. Ibig sabihin, He knows you, He knows me, and each and every one of us, kapatid, alam ng Panginoon kung paano ka po niya gagamitin. Kung paano ka po niya magiging kapakinabang sa kanyang mata. Because He doesn't look on what you are made of, but He looks at what you are filled with. Ano ba yung laman ng heart natin? Ano ba yung heart? Ano po ba yung laman ng ating pong interest sa ating pong buhay, mga Kristiyano? Dahil kung iisipin po natin, mas magiging kapakipakinabang isang simpleng bowl na walang laman kaysa ang isang golden bowl na punong-puno ng mga toxic waste. Naintindihan po natin. So, as we move forward, kapatid, let's continue to achieve or continue to aim na ang gusto natin ay to simply offer God a clean heart. Yung mga toxic ways na yan, kapatid, it will not do anything good sa ating pong mga buhay. Okay, ano po yung mga toxic ways na yan? Mamaya, as we go deeper. So, stop comparing and instead appreciate everyone in the circle of your influence. If somebody is better than you in terms of skills, in terms of your talent,
then appreciate that person. Tama? Recognize that person. Dahil if we have this attitude of, ay, buti pa siya, then we are putting toxic waste unto our hearts, kapatid, kapag ganon. Okay? Instead of comparing it, kapatid, appreciate and recognize those people. Because by appreciating, we are honoring God. By appreciating these people, we are putting our worship and honor and adoration po sa ating pong Panginoon. Kaya yung inggit, wala po yung space pagdating sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya huwag kang mainggit, huwag kang panghinaan ng loob. Kung kuya, ganito lang po ang aking sayaw, kaliwat pareha ang aking paa. As long as kaya mong tumalon, as long as kaya mong sumigaw, okay? Di ba, kung papansin po natin, ang dancing nowadays, medyo nag-evolve na din eh. Di ba? Kung saan, kailangan meron kang timing, kailangan meron kang beautiful face when you dance, di ba? Kasi nakahawa siya. Okay lang kahit hindi ka makasabay. Di ba? Ang mahalaga yung heart mo ay nakakasabay in terms of praising and worshiping and glorifying our Lord. Alam ng Panginoon kung saan ka po niya pwedeng gamitin. Ang kailangan niya lang makita, kapatid, is yung estado ng ating pong mga puso. Are we willing to obey? Are we willing to keep ourselves committed even in small things? Faithful po ba tayo sa mga bagay na ito? Kahit sabihin po natin, Kuya, sa bahay, tagahugas lang naman po ako ng pinggan. Kung iisipin, simpleng trabaho. Pero imagine if there's no dishwasher in a house. No? Ano na po kayang itsura ng lababo ninyo o natin? Hindi ba? So, each and every one of us, kahit na simple, kapatid, you have a value. Amen. Can you say it to your neighbor? You have a value in the eyes of God. Okay? Ito yung Naalala niyo po, no? Yung shinare ni Pastora Louie, second Sunday, sabi niya, paano, Lord, kung wala naman akong grandiosong event na nangyari sa life ko? Paano, Lord, kung hindi naman ganun ka-engrande na dati kang mamamatay tao, dati kang hold-upper, dati kang scammer, ginamit ka ng Panginoon, you are now sharing good news to other people, and that's good. That's great. Now, paano, Lord, kung wala akong talent? Paano, Lord, kung hindi ako kagaya nila Pastor Josh, nila Pastor Henry, na kayang tumugtog lahat ng instrumento? Paano kung hindi ako kaya ni Kuya NJ na magaling pagdating sa information technology? Paano kung hindi ako gaya ni Brother J.I. na magaling mag-drawing? Hindi ba? Pero kung iisipin po natin, wait lang, wala man tayong ganong klaseng factor or wow factor in terms of talent, in terms of skills, kapatid. Alam niyo po, pwede namang simplihan ang mga bagay-bagay eh. Tama? Pwede naman pong simplihan at maging totoo at mapagpakumbaba ang ating pong mga puso when it comes to giving glory and honor unto our God. Amen? By simply what? Helping those people who are in need. By simply praying for those, our friends na nangangailangan ng panalangin. Simply what? Giving our time and effort sa ating pong mga magulang. Okay? Kapatid, hindi naman kailangan palaging grande. Diba? Kaya wag na tayong alam niyo po what we are seeing right now in social media, it's just what? Hindi naman all, but then most of those are what? Just pretentious people. Just want to share everything na maganda. But then, ang tinitingnan po ng Panginoon, kapatid, it's not about what we can accomplish or offer, but it is something that we can be inside our hearts. Ano po ba talaga ang tunay na rason why we go to church? Ano po ba ang dahilan kung bakit why we involve ourselves in the ministry? Ano po ba ang dahilan why we keep on working and working sa ating pong mga trabaho? And then, what? Providing for our family. What is the main reason? So, let's continue reading in verse 21. Ayan. Tayo po lalalim na lalo sa ating pong pag-uusapan.
Number one, yung kanina, yung verse 20 na binasa po natin, we have to understand and recognize the reality of the house. Yun ang realidad, na merong mga gold and silver and vessels na ginagamit, and then simple clay and simple wooden spoon. And then in verse 21a, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable. In NIV, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy and useful to the master and prepared to do any good work. Pero yung 21a mo muna tayo, kapatid. Na kung saan, sa mga previous verses, binigyan na ng description ni Apostol Pablo kung ano po yung mga dishonorable things. Yung mga hindi nagiging kaaya-aya sa harapan at sa mata ng Panginoon. Ano po yun? Ito po yung tinatawag na mga godless chatter, word warfare, false teachings, and moral compromise. Okay? Ayun po yun, yung mga bagay na iyan, yung mga dishonorable, kung babasahin niyo po in the previous verses. Now, pansinin niyo po yung phrase ni Apostol Pablo na if anyone cleanses himself. We thank God because the grace of God is always sufficient. Tama. Ang favor ng Lord ay laging sapat, umaapaw sa buhay po ng bawat isa. Pero alam po ba natin na ang buhay Kristiyano, it also requires cooperation. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin ay meron pong gagampanan. Ang bawat isa po sa atin ay kailangang merong i-contribute. Ang buhay Kristiyano basically means is what? A 50-50 living. Amen? We cannot always ask God, diba, na, Lord, ikaw na pong bahala sa ating pong buhay. Lord, I pray na magkaroon po ako ng work. But then if we do not do our part, then it doesn't make sense. So, we need to choose. We need to decide. We need to really be intentional sa atin pong mga buhay. Kasi yung paalala ni Paul kay Timoteo, since si Timoteo ay bata pa, he's really prone for this, from this different kind of dishonorable things. Kumbaga, since bata pa, madali siyang ma-persuade, madali siyang mauto, kumbaga. But then Paul is very strict and firm in reminding Timoteo, kapatid, you need each and every one of us to cleanse ourselves from what is dishonorable. Sasadyain po natin, kapatid, yung magpalinis sa buhay natin. Amen. Sasadyain po natin yan. Alam niyo po, ang bahay po natin, imagine niyo po, 2 o 3 araw po kayong hindi magwalis or maglinis. Baka yung isa pong anak natin maaaring madulas dahil sa kapal na ng alikabok. Di ba? Hindi po natin expect na, ay, automatic naman, malilinis naman ang bahay. Basta buksan ko lang yung bintana, yung mga alikabok na yan, mawawala yan. Hindi yung kapatid. Ang paglilinis ay sinasadya. Tama? Ganun din po sa atin pong mga buhay, mga Kristiyano. In terms of our prayer, in terms of our worship, kapatid, hindi ba? Sinasadya po yung mga bagay na iyan. Na kung saan, wait lang, ang buhay Kristiyano, na in-honor ko ang aking Panginoon sa aking pong buhay, sinurrender ko po ito sa Kanya, ay hindi po pwede na iasa ko po ang lahat sa Kanya. Na kung saan, Lord, ikaw na po ang maglinis sa aking puso. Ikaw na po ang magbago sa aking pong buhay. Okay? But then, at the end of the day, or after we go to church, babalik po tayo sa ating pong mga buhay. We need to be intentional in doing these things, kapatid. Also about reading the Bible, kapatid. It requires intention sa ating pong buhay Kristiyano. In terms of our giving. Amen? Yung pagbibigay po para po sa ating pong Panginoon. In terms of witnessing sa ating pong mga buhay. Okay? Sa ating pong pamilya, mga mahal po natin sa buhay. So, ano po yung kailangan po natin gawin, kapatid? For us to become a clean vessel, na
di ba, when we talk about a vessel, ano bang vessel? In short, di ba, in layman's terms, it's a container. Lalagyan. Okay? Lalagyan. Okay? We need to be intentional in terms of clutter management. Okay? Yung clutter management na yan, kapatid, ano ba yung mga bagay kasi na yan na nakakapagdulot ng dumi sa ating pong puso. And as a result, yung ating puso, yung ating pong mga bagay na sinasabi, ating pong mga bagay na kinikilos or mga bagay na iniisip ay madumi. Dahil from the very start, our heart is not clean yet. Ano ito? Yung gangrene of toxic speech, kapatid. The toxic speech. Okay? I hope na ang bawat isa po sa atin dito ay unti-unti na pong we voluntarily and intentionally get rid of those mga mabubulaklak na salita bilang mga Pilipino. Diba? Alam natin yan. Kung isipin mo nga, no, ang galing ng mga Pinoy din in a way eh. Kasi ang dami nilang na-invento mga salita to curse God. Alam niyo po yon? But then, let's get rid of those things because it's like a gangrene. Alam niyo po yung gangrene? Gangrene, it's a medical condition na kung saan it's eating our flesh. It's a never-ending wound. Okay? Open wound. Na kahit anong gawin mong lagay ng ng betadine dyan, ng ano pa, mga gamot, antibiotic, it's difficult without strict intervention. Pero yung gangrene na yan, kapatid, if we continue to allow toxic speech sa ating pong buhay, then we are letting our lives to be eaten. Di ba? Now, ano pa? Gossip. Ayan, no? Hindi ba? Pero kuya, ang sarap kasi mag-usap ng buhay na may buhay, di ba? Pampalipas ng oras. Di ba sa mga nagtatrabaho, di ba? Kapag ang tagal ng alas 5, 3:30 pa lang, yung isa't kalahating oras na yan, buhay na ng buhay ang pag-uusapan. Hindi ba? But then, unless we realize, kapatid, na ito pala ay gangrene sa buhay natin, then, dapat ilayo na po natin ang ating pong buhay sa mga ganong bagay. Okay? Kasi wala po siyang buting may dudulot. Amen? Ano pa? Ito, internet arguments. Naku, sobrang rampant ngayon yan, kapatid. No? Yung internet arguments, dahil we are now living in a generation of technology. Hindi ba? So yung iba dito, parang kapag hindi na-replyan ang isang komento, hindi buwang araw. Kumbaga alam niyo po ito, napansin ko po ito, lalo na po sa mga kabataan, no? Na they have this what we call aggressive urge to win an argument. Because they always want to say their point, to drive their point. At ang gusto nila, sila palagi ang manalo. At kapag naramdaman nila na sila po ay panalo, sobrang pride para sa sarili nila yon. Sabi ko, gano'n na ba kababaw ang mga kailangan po nating pag-aralan? Gano'n na ba kababaw yung mga dapat natin pong malaman, no? Okay? Or mapanalunan sa buhay. So ito yung mga bagay na we need to get rid, kapatid. Sa mga kabataan, no? Yung pride, yung lust, yung short temper, kapatid. Kapatid, we cannot be a vessel before the Lord, okay, for honorable use if willingly wallowing in dishonorable habits. Okay? Yung involving ourselves in a toxic speech, gossip, internet arguments, kapatid, little did we know, we are now forming a habit. We are now developing a habit. And if it's a habit, naku, for a year or years na, kapatid, sometimes it's hard to deal with. But then, kapatid, we need to really step away from those toxic things sa ating pong mga buhay. Amen? Marami pong mga bagay sa life natin na hindi naman talaga kailangan.
online debates, no? Yung consumption natin in terms of our social media. Alam niyo po yung mga bagay na yan, it fuels our anxiety, it really fuels yung greed, na kapag may nakita kang kaibigan mo or kabatch mo, katrabaho mo, wow, nasa abroad na siya, wow, ang dami niya ng investment, wow, ang dami niya ng mga bagay na na-achieve. Paano ako? Hindi ba? And then later on, meron ng inggit na mararanasan. Meron ng pag-iisip ng masama doon sa taong iyon. May ganun ba tayo? Diba? Diba? Parang it's not really, sabi nga ni Paul doon, these are all dishonorable things that we need to get rid of. Okay? The aggressive urge to win a battle. Okay? Na it's because hindi kayo nagkaintindihan, nag-lead to unfriending sa social media. Diba? Nakakalungkot. Pero kung iisipin mo, ang babaw. Nakakalungkot. Pero kung iisipin mo, ganun na lang, kababaw. Di ba? Ano pa? Yung iba, kaya may mga, because of this aggressive urge to win a battle, kaya merong road rage eh. Di ba? Competitive, yan. Competitive kasi yung mga Pilipino daw. Kaya ganon. Kaya may road rage kasi gusto mo laging mauna. Gusto mo laging ikaw yung, gusto mo laging you are always ahead. Okay? Pero pagdating mo sa intersection, makikita kayo doon sa stoplight. Di ba? Kakaway ka pa, hello, ako yung inunahan mo kanina. Kapag unahan ka, makikita rin pala tayo dito sa traffic light. Hindi ba? So, it's sometimes hard to understand why. Bakit ganun tayo? Okay? Bakit ganun tayo? The aggressive urge to win a point or a battle leads to what? Away kapitbahay. Di ba? Na teka lang, ito yung binayaran ko, nasa titulo ko, 120 square meters sa akin, ba't lumalagpas ka? Ganyan, di ba? Although, technically, dapat naman talaga sa yun, pero, di ba? I mean, there are easier way to deal with our kapitbahays. But then, just to win a point, just to drive a point aggressively, then, parang, di ko po natin nakikita yung sense. But then, instead, kapatid, think of things. Mag-isip po tayo ng mga bagay-bagay that will help us to be cleansed. Okay? That will help us. Yung heart po natin, katulad po ng mga narinig po natin in the previous lessons or discussions, mga nakaraang linggo, ay magkaroon ng purity po sa atin po mga buhay. How? Kuya, paano? For example, with your friends. If there are still friends of yours, kapatid, na BI, then you need to get rid of those people. Because kahit sabihin po natin na, Kuya, I go to church, di ba? Kuya, I attend my ministry. But then pagpasok mo kinabukasan, sa eskwelahan, grupo kayo. Ang maririnig mo lagi, puto kutsinta. Ang maririnig mo palagi, tara, dota tayo. May dota pa ba? Wala na ata, no? Di ba? Tara, wala naman si Prof. Di ba? Gano tayo. Okay? Those people, iwasan po natin. Okay? If you have an active social media account, if you can do fasting, then do fasting. If you know in your heart, in your mind, it affects you. Diba? If you know in your heart, in your mind, na parang, wait lang, ba't parang nagiging ganito na yung pag-iisip ko? Because of what I'm seeing from my social media accounts. Then, we need to do something para doon. Huwag masyadong paapekto, kapatid, sa paligid. Okay? Huwag masyadong magpaapekto. Lalo na ngayon, ang gulo ng politika po natin, di ba? Tama? Sadly, our politics is a mess talaga. But then, kapatid, huwag po natin masyadong paapekto ang ating po mga buhay-buhay. Kasi kung iisipin po natin, there was one pastor would share, I believe Pastor Ruther shared na
You don't need to unfriend your friends just because of your point of view about politics. You don't need. Because you have the same, you have a different situation kung kailan po nangyari iyon. Di ba? Merong mga pro-DDS, mga pinklawan, but then, kung iisipin po natin, there are circumstances sa kanilang po mga buhay that would lead them to be what? Like part of DDS or part of pinklawan. Okay? But then doon mo nga makikita, kapatid, yung, di ba, tinuturo naman sa atin ng Panginoon, love your what? Enemies. Kung iisipin po natin, sinabi po ito ni Jesus among the believers. Kung isipin po natin church, look at me. Sinabi po ito ni Jesus, love your enemies. And He's talking about the believers. Kasi alam niya that these believers have the tendency to have this disagreement and conflict with one another. But how can you love your enemy if that's the case? Halimbawa, kapatid, sa atin po mag-asawa, I believe, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat kapag parehas kayo palagi nag-agree sa isang bagay. Ang tunay na pagmamahal, kahit hindi po kayo nagkakasundo, okay, ay maipaparamdam pa rin ang pagmamahal. Tama. Kasi, halimbawa, sila nanay at tatay, hindi sila aabot ng ganyang katagal na sa pagiging mag-asawa kung hindi talaga sa pagmamahal. Hindi naman palagi si Tatay Armond lang oo ng oo for how many years? Meron din yung hindi talaga. Hindi. Si Tatay, di ba? Kasi sabi yung babae, laging tama daw eh. Di ba? So tayo, as we understand, wait lang. Okay? Meron disagreements talaga along the road or along the journey. But how can we still show our love to them? Di ba? Andun pa rin yung panunuyo, kahit merong diskusyon. Andun pa rin yung, tatawagin mo pa rin yung endearment term mo sa kanya. Di ba? Ganun daw yun, pag mag-asawa kapag first name basis, matindi na yun. Di ba? Merong medyo na yan. Medyo matindi na yung away na yan. Pero pag ang tawag pa rin ay mommy, honey, yan. Di ba? Meron pa rin love na nandoon. Pero kasi ganito kasi yung gusto kong punto eh. May mga ganyan, di ba? Hindi pa rin natatapos yung diskusyon. Pero kapatid, okay, ito yung mga bagay na sinasabi ni Apostol Pablo na wait lang, oo nga, merong mga disagreements. Merong mga conflicts na maaari pong mangyari in our relationship with one another. Pero, doon na ba yun matatapos? Kaya doon makikita, talagang nakakamiss ang salita ng Panginoon. Lord, love your enemies. How can I love my enemies if that's the case? How can I love my enemies if that's the case, kapatid? And, di ba, as we understand, which lead us to point number 3, how? In verse 21b, and he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master's house, ready for every good work. We need to understand and realize and embrace, kapatid, ano pa yung rason why God wants us na magkaroon ng pure heart. Ano bang purpose? Ano bang dahilan? Now, kung iisipin po natin, sa ating pong mga tahanan, di ba? Nabanggit natin kanina, there are specific utensils, bowls, na ginagamit natin for special occasions. And if you are in a large house or in a house, kapatid, pag meron bang naghugas dito ng pinggan or baso, halimbawa, naghugas ka ng ng umaga, inaabot pa ba yun ng kinabukasan bago mo ibalik sa shelf? Yes daw, yes. Oo, kuya. Kaya nangyayari, huhugasan namin ulit. Ganon ba? Ganon ba nangyari? Kasi, or minsan kasi, kuya, kaysa magpunta-punta pa kami sa mga shelves, yun, kukunin na lang namin yung baso ulit. Yun na lang ulit yung gagamitin namin. Parang the same exact glass of drinking water for the whole day. Same plate. Parang ganun, di ba? Pero, kung iisipin po natin, di ba it's designed or destined na ang malinis na baso at pinggan ay ibalik mo rin sa kanyang lagayan.
So that if you need it once again, kung meron kang purpose ulit na gagamitin siya, okay, meron kang madaling magagamit ulit. Available na siya ulit. Tama? Ganun po yung konteksto na sinasabi dito ni Apostol Pablo about the large house, na yung mga servants na ito, yung mga clean utensils and bowls and whatnot, kapatid, kapag ito po ay malinis, binabalik na po yan sa mga shelf. So that these servants, kapag merong pinakinailangan yung master na iyan to serve a meal, then that vessel, that instrument, that spoon, fork, or whatsoever will be available immediately. Tama? Will be available immediately. So, kung isipin po natin, ang paglilinis, kapatid, or cleansing na yan, meron talaga yung magandang resulta sa buhay po natin. Number one, ito po yung na-share during the first Sunday of the week, diba? Or of the month. We are set apart. Ito po yung resulta ng paglilinis sa atin pong mga buhay because of the blood of the Lord Jesus Christ. Na you and I become distinct from the culture around us. Hindi na po tayo yung katulad ng dati. Amen. Or ganun pa rin po ba tayo? Diba? I believe for some of us dito na 5 years, 10 years ng Kristiyano, alam na po natin that we are what? Distinct in the eyes of God. Okay? May purpose ka, kapatid. Iba ka sa crowd. Okay? You will stand out. Kaya pansinin niyo, kapatid, yung mga Kristiyano na nagtatrabaho with integrity, with humility, with so much passion in delivering their work or delivering their tasks sa kanila pong mga work, walang doubt bakit they are what? Continuously giving or accepting recognition, receiving promotion. It's because iba sila eh. In times of honoring time, diba? Or respecting others people's time. Diba? Iba. Kapag ang Kristiyano, kapag sinabi, ay, Kristiyano yan, maayos yan magtrabaho. Ay, kapag Kristiyano yan, hindi yan mandurugas. Kristiyano yan, hindi yan nanlalamang sa kapwa. You are set apart for a very distinct purpose, kapatid. And then, ano po yung pangalawa? Useful to the master. Okay? Na meron ka ng gamit sa harapan ng Panginoon. Na ikaw ay kagamit-gamit. Nag-shift na tayo. From being a spectator, now a contributor in the eyes of God. Amen? Now, ang buhay Kristiyano, it's not about what? Just sitting and sitting and sitting with the same exact chair. Week after week. Hindi ba? But then, as the day goes by, kapatid, di ba? Doon natin maintindihan, maunawaan na, wait lang. Okay? How can I really be a useful tool, a vessel inside my family, in my community, in my marketplace, in my school? Okay? We can start by, lalo na sa mga estudyante dito, you can start by leading a prayer before mag-start ang klase. Tama? Or before magkaroon ng group work, you can start by initiating what? Prayer. Di ba? Ganon din sa mga nagtatrabaho. Before we proceed to our own meeting, official meeting, ano ba naman yung 2-3 minutong panalangin? We volunteer ourselves. Alam niyo po, minsan, nakakatawa. Dahil, sa work ko po kasi, I work in a field industry work. So most of the time, I work alone. Most of the time, I really do or perform things on my own. At kapag may mga patawag na meeting, weekly, minsan twice a month, that's the time that we gather lang as a team.
That's the time that we gather lang to share our insights, best practices, what we have accomplished, ano may mga struggles and challenges namin within the week. That's the time na nag-meet kami. And then every time we start our meeting, automatic yan. Without calling my name. They expect me to lead a prayer. Sabi ko, pwede bang iba naman? Baka nagsasawa na kayo sa boses ko. Diba? Doon mo makikita, kapatid, na teka lang, you need to be identified as a distinct individual. An individual na mayroong relasyon sa Panginoon. Tama? Kasi meron at merong magagamit or meron at merong kang pwedeng paggamitan sa harapan ng Panginoon. Kahit sa simpleng pag-lead ng prayer, kapatid. Sa household po natin, paano ba tayo kumain? Kanya-kanya? But then I'd like to encourage you everyone, lalo na yung mga nasa pamilya dito, please, have your lunch or dinner in a, alam yun, in a real setting. Na you eat together, you laugh together, di ba? Kasi that's that time, kapatid. Alam mo, naunawaan ko lalo na yung mga parents o yung mga anak na wala na yung mga gulang nila. Okay? Yung mga anak na, nami-miss ko si daddy, nami-miss ko si mommy. Those were the times, kapatid, na dapat hindi natin ma-miss with our parents. Kasi that's the time, kapatid, na talagang naipaparamdam po natin yung ating love and care to one another. Okay? So tayo, mga Kristiyano, okay, bago naman tayo kumain, muna langin tayo sabay-sabay. Okay? Dapat hindi na nga ito sinasabi, basic na po ito, kapatid eh. But then we need to be reminded always pa. No? So, atin pong gamitin yung mga platform na iyan or pagkakataon na yan to share the goodness of God sa atin pong mga buhay. So that, which leads us to point number 3, na ready for every good work. Na kung saan, wala nang magti-trigger para po sa bawat isa po sa atin na, wait lang, it's time for me to do this thing. But then it will naturally flow from us because we have this what we call constant readiness sa ating pong mga buhay. Na ready tayo to perform these things before the Lord. Diba? Ready tayo to give our offering before the Lord. Ready tayo to give our praise and worship before the Lord because it is Sunday. Ready tayo to give our time and effort to the Lord. It's because I've seen His hands moving in my life sa mga nakalipas na araw. Na sabi ko, Lord, paano ko napagtagumpayan yung mga bagay na iyon? Diba? Sa mga nag-work dito, may mga tinatawag silang Hell Week, Hell Week. May ganun, di ba? Hell Week daw. Sino ba ang gusto ng linggo mo, hell? Yung parang term nila yon, it's because of so much deliverables, so much deadlines and whatsoever. Pero, diba, mga kaibigan natin na mga hindi pa Kristiyano, Hell Week namin ngayon, grabe talaga. Kamusta naman si Satanas? Kung tinanong mo. Diba? Ang hirap, diba? But then, kapag may mga ganong sitwasyon sa ating pong mga buhay, we need to be ready. We need to be available. Okay? So, when the time comes, kapatid, na merong emergency sa ating pong mga buhay, okay? If we are ready for every good work, for example, your friend would ask for a prayer, ikaw na mismo or tayo na mismo magpe-pray for that person. Huwag na po nating tawagin si pastor. Pastor, bakit tayo pag-pray mo nga itong katrabaho ko? Diba? Maging ready po tayo. If somebody asks for support, okay, or our neighbor is hurting or grieving, then andun tayo to sympathize or to empathize, di ba? And to share really what the goodness of God can really offer sa buhay ng mga taong iyong nasasaktan. Okay? Parang ano yan, kapatid, na kung saan yung being ready for every good work,
Kung isipin po natin, yung mga atleta na would always compete in a championship game. Di ba? Na always ready. Lalo na sa mga nagbabasketball dito, di ba? If there's a need, if there's a call for you to be on the court or in the court, kahit na injured ka, kailangan pumasok ka. Kasi ikaw yung kailangan na nandun. Ready ka. Ready ka. Okay? Ganon din sa mga sundalo, di ba? If there's a battle, if there's a war, okay? Ang mga sundalo or mga nasa military, always ready. Kapag tinawag sila, o kahit yung mga ating po mga policeman, kapag tinawag sila, you need to report for duty. No ifs, no buts. You need to report. Kahit na nasa kalagitnaan ka ng, alam mo yun, ng mga personal na sitwasyon ng life mo, pero there's what we call of duty that we need to understand and we need to perform. Ganon din po sa atin pong buhay mga Kristiyano, kapatid. We have this what we call universal call of duty. That we need to be prepared no matter what. Ano man po ang mga current situation po natin, di ba? Minsan, ikaw yung may problem. Ikaw yung nag-a-ask ng advice. But then, there's still some point in our lives now. Why, Lord, these people would also ask for advice? Ako po yung kailangan ng advice. Doon mo makikita, kapatid, that wait lang, the Lord is really doing something in you and my life. Na teka lang, kahit even in a small thing, kapatid, ay pwede po ikaw at ako gamitin ng Panginoon. Because you and I, diba, vessel po tayo ng Lord. Vessel po tayo ng Panginoon. And it's very important that in a vessel, kung ano yung nasa loob ng vessel. Amen. And let's all see to it, kapatid, that in a vessel, wala pong butas. Wala pong crack. Kasi if we keep on pouring and pouring and pouring, for example, things of God in our lives. Imagine a vessel, pero may butas sa ilalim. Wala din, di ba? Wala din, di ba? For example, Lord, you pray, God, I pray for your wisdom and I pray for your goodness. I pray for your breakthrough in my life. But then, kung hindi po tayo kumikilos, kaya nga po yung sinabi po ni Paul doon kanina, di ba? That we need to be intentional from these dishonorable things. Kailangan may gagawin po tayo. Tama? Kailangan meron po tayong i-contribute sa atin pong Panginoon. And as we end today, may I invite everyone to please rise. God is great, God is mighty, God loves you, you and me. We are made in His likeness, we are made in His beauty. Thank you, Lord, thank you, God, for your love and light. We come together, together, together. We come together for God. We come together, together, together. We come together for God. God's word is true. God's word is life. Christ's love revealed from Genesis to Revelation. The Bible is God's revelation. When I feel alone and scared, your presence is always here. When problem comes my way, I
can trust you and obey. You are my help every day. You are my help every way. Jesus makes me strong. Jesus helps me stand. I will trust in you, holding your hand. When I'm scared and afraid, I will call your name. Jesus helps me always in life today.